Isabella, hindi ba sinabi ko sa'yo na iwasan mo ang lalaking yon? Bakit ka pa nagpautos sa kanya? Tingnan mo ngayon ang nangyari sa'yo. Kanino mo ipapaangkin ang dinadala mo, ha? Sa totoo lang, hindi ka talaga nag-isip. Bulyaw ng tiyahin niyang si Teresa. Puno ng alalahanin. Pasensya na po, Chang. Kung nakinig lang sana ako sa mga payo mo, hindi sana mangyayari ito sa akin. Hikbi ni Isabella, na may labis na pagsisisi sa kanyang tinik. Siya, huwag ka nang umiyak. Inakokonsensya mo pa ako. Tumigil ka na riyan. Ano pa bang magagawa ko? Nariyan na yan, at alangan namang ipakuha natin yan. Hindi naman ako kriminal kung yan ang iniisip mo. Sa mga salitang iyon, humihikbi, niyakap ni Isabella ang tiyahin niya. Si Teresa, isang matandang dalaga, ay walang ibang pamilya kundi siya. Dahil patay na ang kanyang inadulot ng sakit, kaya siya ang naging tagapag-alaga mula pagkabata. Maraming salamat po, Tiang. Basta ipangako nyo lang sa akin na alagaan nyo ang ipinagbubuntis nyo. Parang may kasama na tayong bata rito pag nanganak ka na, sabi ni Isabella, puno ng pag-asa. Pangako po, Tiang. Makakaasa po kayo na ingatan ko ang ipinagbubuntis ko. Nakangiting tugon ni Isabella sa tiyahin, na tila nagbigay ng liwanag sa kanilang sitwasyon. Sa paglipas ng mga araw at buwan, unti-unti nang lumaki ang tiyan ni Isabella. Mula nang malaman ng mga kapitbahay na siya'y nabuntis ng walang ama, puro pangungutya na lamang ang kanyang natanggap mula sa kanila. Iyan ang napapala sa babaeng basta na lang bumubuka ka. Ayan ang resulta, nabuntis ng walang ama ang anak niya. Kasi naman, hindi nag-iisi. Sino bang lalaking magtatagal sa'yo, wala ka namang ikasosyal-sosyal sa katawan. Walang habas na sabi ni Aling Kay, ang kanilang kapitbahay. Gustong maiyak ni Isabella sa mga salitang iyon. Ngunit wala siyang magawa upang labanan ang panghuhusga ng mga tao. Totoo namang siya'y nagkamali, dahil nagpaloko siya sa lalaking hindi niya alam ang totoong pagkatao. Akala niya'y mahal siya nito, ngunit nang subukan niyang puntahan ito, siya'y pinagtabuyan ng lalaki, dahil ikakasal na pala ito sa babaeng gusto niya. Ang pinakamasakit para sa kanya ay ang malaman na siya'y ginawang kampalipas oras lamang, at inamin ito ng lalaki sa harap mismo ng kanyang mapapangasawa. Kaya wala na siyang nagawa, kundi itago ang kanyang totoong nararamdaman. Oh, saan ka ba nanggaling? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo, tanong kaagad ng kanyang tiyahin, puno ng pag-aalala. Diyan lang po sa labasan, Tiang. Bakit, may ipapagawa po ba kayo? Malumanay niyang tanong, umaasang makakabawi sa kanyang tiyahin. Wala naman, nag-alala lang ako kung nasaan ka na. Wala ka kasi dito pagdating ko, at hindi mo na kailangan pa magsinungaling sa akin. Alam ko ang lahat ng sinasabi ng mga kapitbahay natin tungkol sa'yo. Huwag mo nang dibdibin ang kanilang mga salita, dahil hindi yan makakatulong sa ipinagbubuntis mo. Mahinahon na sabi ng tiyahin niyang si Teresa, puno ng pag-aalala. Hanggang kaya ko po, ay kakayanin ko at susubukan kung hindi magpaapekto sa mga sinasabi nila alang-alang sa anak ko. Tugon ni Isabella, na may determinasyon sa kanyang boses. Ayan, mabuti yan. Dahil wala naman silang ambag sa buhay mo. Nalulungkot lang ako, dahil kung anong dinanas ng ina mo noon, siya ring dinanas mo ngayon. Mag-ina nga kayong dalawa talaga, tukoy ni Teresa sa kanyang namayapang kapatid. Mula noon, bihira na lamang lumabas si Isabella mula sa kanilang tahanan. Tanging ang tiyahin niya na lamang ang gumagawa o bumibili ng mga bagay na nais niyang kainin. Nagdaan ang mga araw at naging mga buwan, at sa kalaunan, si Isabella ay nasa loob na ng delivery room habang naiwan ang tiyahin sa labas. Nakalipas ang isang oras, lumabas ang doktor na nagpaanak kay Isabella. Congratulations, nanay. Isang babae po ang anak niyo, nakangiting sabi ng doktor. Ililipat na po namin siya sa silid. Mamaya-maya lang ay maaari niyo na po siyang bisitahin kapag nailipat na siya. Sa ngayon, maiwan ko na po kayo dahil may asikasuhin pa akong ibang pasyente. Aalam ng doktor. Maraming salamat po, doktor, sagot ni Isabella, habang ang doktor ay tumango at umalis na rin. Nang magising si Isabella, ang kanyang anak kaagad ang hinana. Oh, narito na ang baby mo. Napakagandang bata, at manang-mana sa'yo ang ilong ng anak mo. Tingnan mo, nakangiting sabi ni Teresa kay Isabella. Maluha-luha namang nakatingin si Isabella sa kanyang anak. Ang cute mo nga, baby. Pangako, mamahalin at ingatan ka ni mama, at gagawin kong lahat para maging maayos ang buhay mo, nakangiti niyang sabi sa kanyang maliit na anghel. Samantala, sa tahanan ng mga kordero, masayang nag-inuman ang magkakaibigan na sina Mateo, Alejandro, Javier, at Diego sa likod ng bahay ni Diego. Kamusta ang buhay may asawa, bro?
Akala ko ba sa ibang bansa ang honeymoon ni Luca? Tanong ni Alejandro sa kanyang kaibigan, na puno ng kasiyahan. Hindi na kami tumuloy. Naisip namin na dito na lang kami, dahil pareho kaming abala sa aming mga trabaho. Paliwanag ni Diego. Grabe kayo, puro trabaho na lang ang inaatupag ninyo. Baka lalo pa kayong yumaman yan, nakangiting sagot ni Javier, puno ng pang-uyam. Para naman sa magiging anak namin ni Luca yon. Kailangan talaga naming mag-ipon, mahinahon na tugon ni Diego, na may seryosong ekspresyon sa mukha. Speaking of anak, may balita ka pa ba tungkol sa babaeng nakarelasyon mo noon sa probinsyang pinuntahan natin? Tanong ni Javier kay Diego, na tila nag-alala. Wala na. Ang huli kong kita sa kanya ay noong pinuntahan niya ako sa bahay na tinitirhan namin sa probinsya. Mula noon, hindi na siya nagpakita dahil sinabi ko sa kanya na ikakasal na ako. Alam na rin niyang ginamit ko lang siya bilang pampalipas oras. Sagot ni Diego, na may kaunting panghihinayang. Ganun ba? Kawawa naman pala siya. Paano naman kung nagkaanak kayo noon? Di ba may nangyari naman sa inyong dalawa dati? Si Alejandro ang nagtanong, puno ng pag-usisa. Imposibleng mabuntis siya. Aminin kong ako ang nakauna sa kanya. Pero hindi ibig sabihin noon ay mabubuntis na siya kaagad. Kung sakaling nabuntis man siya, dapat sinabi na niya sa akin noong nasa probinsya pa tayo. Paliwanag ni Diego, na tila nagtatanggol sa kanyang sarili. Kung sabagay, kibit balikat na sabi ni Alejandro, sabay inom sa hawak niyang wine. Nagtagal pa ng ilang oras ang inuman na magkakaibigan, bago isa-isang nagpaalam ang mga ito na uwi na. Pag-aalis ng mga kaibigan, dali-dali niyang hinanap ang contact number ni Isabela sa kanyang cellphone. Nais niyang tanungin kung sakaling nabuntis siya nito. Ngunit labis ang kanyang pagtataka nang hindi na niya makontak ang numero nito. Nakailang tawag pa siya, ngunit ganun pa rin. Sa huli, pinabayaan na lang niya ito. Sa isip niya ay imposible naman talaga ang sinabi ng mga kaibigan. Mabilis na lumipas ang panahon. Naging mga buwan at naging mga taon. Tumatakbong sumalubong kay Isabela ang kanyang anak. Oo, dahan-dahan naman sa pagtakbo, baka madapa ka diyan. Nakangiti niyang saway sa kanyang anak, puno ng pagmamalasaki. Mama, tignan mo po ang dami kong stars. Alam mo po ba ang sabi ng teacher namin? Saan daw ba ako nagmana? Bakit daw ang talino ko? Tapos, sabi ko sa kanya, sa mama ko po. Siyempre, matalino po ang mama ko. Nakangiting sabi ni Arabel sa kanyang ina, puno ng saya. Naku, ikaw talaga, binobola mo lang si mama. At dahil marami kang stars at pinuri mo si mama, Tara, may pasalubong si mama sayo, masiglang tugon ni Isabela, habang ipinapakita ang bagong bili niyang laruan. Wow, mama! Ang ganda naman po nito. Sigurado po akong mahal ito, sagot ni Arabel, na puno ng tuwa. Hindi naman masyado, tamang-tama lang sa bulsa ni mama. Kaya binili ko na para sayo. Alam kasi ni mama na matagal mo nang gustong magkaroon yan, kaya pinag-ipunan talaga yan ni mama. Paliwanag ni Isabela, na may pagmamalaki sa kanyang anak. Thank you po, mama, masayang sabi ni Arabel. Niyayakap ang kanyang ina at hinahalikan ito sa pisngi. Si Teresa, na nakatingin sa mag-ina, ay nakangiti, puno ng pagmamalasaki. Naramdaman niya ang labis na lambing ng kanyang apo, at hindi niya pinagsisihan ang pag-aalaga sa dalawa. Kahit na nagkandahirak-hirap sila. Sige na, Bobby, maglaro ka na muna. Magbibihis lang si mama saglit, sabi ni Isabela. Sige po, mabilis na sagot ni Arabel, habang kaagad na umalis. Nilapitan ni Isabela ang kanyang tiyahin. Tiyang, narito na po ang para sayo. Meron din pong para sa mga gastusin natin sa kusina. Abay, magtira ka naman para sa sarili mo, Isabela. May natira pa akong pera dito, yung binigay mo noong nakaan. Kaya diyan na muna yan sayo. Bumili ka rin ng gusto mong bilhin, may pangangailangan ka rin, sagot ni Teresa, na may malasaki. Nakakahiya naman po. Ngayon ko lang po kasi masusuklian ang kabutihan mo sa amin ng anak ko. Tapos tinatanggihan mo pa ang ibinibigay ko sayo. Kulang pa nga po ito sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin at sa anak ko. Tugon ni Isabela, na puno ng pasasalamat. Ano ka ba? Anong mahihiya? Ngayon ka pa nahiya. Natural lang na alagaan kita, dahil ikaw na lang ang meron ako, at wala na ang iyong ina. Kaya tayo na lang magtutulungan, huwag kang mahihiya, dahil mahal ko kayo ng apo ko. Malumanay na sabi ni Teresa. Mahal ka rin namin, tiyang, nakangiting sagot ni Isabela, habang niyayakap ang tiyahin na tinuring na rin niyang ina. Mula nang lumipat sila sa Maynila, agad siyang naghanap ng trabaho. Dahil high school graduate lamang siya, hanggang sa restaurant lang ang kanyang nahanap na trabaho. Hindi man kalakihan ang sweldo,
sapat naman ito upang matugunan ang kanilang pag-aaral, pagrerenta sa bahay kada buwan, at ang kanilang mga pangangailangan sa pagkain. Chang, pwede po ba akong makisuyo sa'yo? Kay Arabel, may nagpa-cater po kasi sa restaurant ngayon, at kailangan kong maagang kumasok, dahil kasama akong pupunta sa nagpa-cater sa pinagtatrabahuhan ko. Pakiusap ni Isabela sa kanyang tiyahin, puno ng pag-asa. Walang problema, wala naman akong lakad ngayon, kaya sige na, ako na ang bahala sa anak mo. Huwag ka nang mag-alala sa kanya, sabi ni Teresa sa kaibigan. Salamat po, Chang. Oh, ito pala ang pang-snacks nyo ni Arabel mamaya, saka baka gabihin po ako. Tugon ni Isabela, puno ng pasasalamat. Okay na, sige na, ako na ang bahala, sagot ni Teresa, na may ngiti. Tuluyan nang umalis si Isabela. Mabuti na lang at hindi pa siya nalilipasan ng dati. Hoy, babayta. Alika na. Kailangan na nating mag-prepare. Kumain ka na ba? Tanong kaagad ng kanyang kaibigan na si Annie, puno ng sigla. Tapos na. Oh, sige na. Ano bang gagawin natin? Sagot ni Isabela, na tila nahahabag. Tinuro ni Annie ang mga dapat gawin. At pagkatapos ay saka pa lang siya, nakahinga ng maluwag. Aminado siyang nakakapagod ang trabaho niya sa naturang restaurant. Ngunit wala siyang ibang pilihan, kundi ang pagtiisan ito, para may makain at panggastos sila sa inuupahan nilang bahay. Samantala, sa bahay ng mga kordero, nagsidatingan ang mga tao na imbitado sa kaarawan ng anak ni Diego. Nakabihis na rin ang kanyang anak, na sobrang gwapo sa suot nitong tutsedo. Happy birthday, son! Sobrang gwapo mo sa suot mong tutsedo, puri ni Diego sa kanyang anak, puno ng pagmamalaki. Thank you, Dad. Are you happy? Tanong ng bata, na puno ng pag-asa. Of course, son, I'm happy. Pero mas magiging masaya sana ako kung hanggang ngayon ay buhay pa rin si Mommy. Malungkot na sagot ng bata sa kanyang ama. Namatay kasi si Luca nang ipanganak si Arco. Hindi pala siya pwedeng mabuntis dahil may sakit siya sa puso. At dahil gustong maging masaya si Diego, hinayaan niyang mabuntis siya. Hindi alam ni Diego na bawal palang magbuntis ang kanyang asawa. Your mommy is happy now in heaven. At alam kong masaya siya habang nakatingin sa'yo, nakangiting sagot ni Diego sa kanyang anak, na puno ng pagmamahal. Oh, sige na, bumaba ka na. Nasa baba na sina lolo't lola mo, Anya. Tumango ang bata at bumaba na ang 7 taong gulang na si Arco. Sa araw na iyon, lumalaking matalino at maingat ang anak ni Diego. Kahit bata pa, malamig na ito makitungo sa iba, maliban na lang sa kanyang ama at sa kanyang lolo at lola na malapit sa kanya. Okay na bang lahat? Tanong ni Isabela sa kanyang mga kasama. Opo, ma'am, nakahanda na po lahat, sagot ng isa sa mga kasamahan. Okay, umupo muna tayo para mamaya may lakas tayo, mungkahi ni Isabela. Nakahinga siya ng maluwag nang makaupo, dahil kanina pa siya nakatayo kasama ang kanyang mga kasamahan. Ang laki talaga ng bahay na ito. Maaari bang tawagin itong bahay? Tanong ng kaibigan ni Isabela, na puno ng paghanga. Nga, no. Siguradong mayaman ang may-ari nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking bahay. At tingnan mo ang mga dekorasyon nila. Sobrang ganda. Nasa labas pa lang tayo, pero mapapawu ka na. Paano pa kaya kung nasa loob na tayo? Mahinang sagot ni Isabela, na hindi maiwasang humanga sa paligid. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga papuri sa napakagandang bahay. Nasa labas pa lang sila, at hindi niya makita ang mga nangyayari sa loob ng party, dahil nakahiwalay ang mga pagkain. Ang mga ito ay ise-serve lamang kapag inutusan ng may-ari. Habang wala pang nangyayari, naglakad-lakad si Isabela. Mamamangha siya sa mga tanawin at hindi niya namamalayan na nakarating na pala siya sa likod ng bahay. Halos mapanganga siya nang makitang nagagandahan ang mga bulaklak sa likod ng bahay. Oh my gosh, ang gaganda, puri niya, hindi makapagpigil na hawakan ang mga bulaklak. Huwag mong hawakan ang bulaklak na yan, sa mommy ko yan. Tinig ng isang bata ang nagpatigil kay Isabela sa kanyang paghaplos. Nang lingunin niya ito, isang napakakite na batang lalaki ang nakita niya. I'm sorry, hindi ko kasi alam na bawal palang hawakan yan. Nagagandahan lang kasi ako, sambit niya, puno ng paghingi ng tawad. Nakatitig si Arco sa kanya mula ulo hanggang paa. Leave, mahinang sabi ng bata. Ngunit ramdam ni Isabela ang bigat ng kanyang mga salita, na tila pinapaalis siya. Dali-dali siyang umalis mula sa likuran at binalikan ang mga kasama niya. Nakita niyang naging abala na ang kanyang mga kaibigan, kaya't mabilis siyang kumilos upang tumulong. Naku naman, Isabela, umaatake na naman ang katangahan mo, saway niya sa kanyang sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga niya ang isang tao na nakasalubong niya,
at nahulog ang lahat ng dala niya. Naku naman, sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya, nakayukong paghingi ng tawad ni Isabela sa lalaki. Face me, maikli at malamig na boses ng lalaki ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nang mag-angat siya ng tingin, mukha agad ng lalaking matagal na niyang kinalimutan ang nakita niya. Kahit si Diego ay nagulat sa kanyang nakita. Hindi niya akalain na makikita pa niya ulit ang babaeng minahal din niya noon ngunit iniwan din niya. Pasensya na po ulit, sir, hindi ko po sinasadya. Ramdam ni Diego na nakatuon ang lahat ng tingin sa kanila sa party ng kanyang anak. Kaya sinanyasan niya si Isabela na umalis na. Mabilis namang umalis si Isabela sa harap ni Diego at nakiusap siya sa kanilang head na doon na lang siya, iasagin sa ibang gawain, huwag na lang sa pagsiserve. Naintindihan naman siya agad ng kanilang head, kaya nagpasalamat siya rito. Sa hindi kalayuan ay nakasunod ang tingin ni Diego sa isang babaeng seryoso ang mukha habang may kausap. Hindi niya maalis-alis ang tingin niya sa dalaga lalo na nang yakapin ang lalaking kausap. Hindi alam ni Diego kung bakit bigla siyang nainis sa lalaking kausap ng dalaga ngayon. Dad, tawag ng anak niya sa kanya. Sandaling nawala ang tingin ni Diego sa dalaga at pagkatapos kausapin ng anak, ay bumalik ang tingin niya sa kinaroroonan ng dalaga, pero wala na ito doon. Salamat, El. Pasasalamat ni Isabela sa binatang kasama. Best friend niya ito sa probinsya at nagkita sila sa naturang party. Dahil isa ito sa naimbitahan sa party. Mabuti naman at pumayag ang head nyo na humiwalay ka ng sasakyan sa kanila. Tanong ng binata sa dalaga. Okay lang naman kasi tapos na rin naman ang kinikilig. Para manatili pa kami doon dahil tapos naman na yung serbisyo namin. Starbucks muna tayo. I-treat kita para makapag-usap din tayo na maayos. Matagal-tagal din tayong hindi nagkausap. Nga huling kita natin noong high school ka pa ngayon isa ka ng successful na engineer samantalang ako. Oh, kailangan kumayod ng mabuti para sa kinabukasan ng anak ko. Mahinang sabi ni Isabela sa kaibigan niya. Ramdam na ramdam ni Pablo ang lungkot sa boses ng dalaga. Huwag ka ng lungko. Ang importante may sofa kang nagbibigay sa'yo ng lakas. Basta ipakilala mo ako sa kanya ha. Sure ba ikaw pa? Sos, nakangiting sabi ni Isabela. Nakarating sila sa Starbucks at si Pablo na ang nag-order para sa kanilang dalawa. Panay lang ang kwentuhan ng dalawa hanggang sa hindi na nila namamalayan ang oras at gumabi na pala. Maraming salamat sa lahat ng binili mo, Pablo. Nakakahiya naman sa'yo at gumastos ka pa para sa akin. Nahihiyang sabi ni Isabela. Ano ka ba naman? Wala yun. Saka isipin mo na lang na pasalubong ko, yan sa'yo. Sa susunod na lang ako tutuloy sa inyo. May importante pa kasi akong pupuntahan. Basta bibisita ako dito. Sage, salamat Pablo. Kumaway-kaway si Isabela habang papalayo ang sasakyan ng kaibigan. Kaagad naman siyang sinalubong ni Sofa. Mama. Hey, baby. How was your school? It's okay naman po. May stars pa rin po ako. Wow. Ang talino naman talaga ng baby ko. Uwi na at may pasalubong si mama sayo. Sabay pumasok ang dalawa sa loob para maibigay na niya ang pasalubong na binili ni Pablo para sa anak niya. Mama, ang dami naman po nito. Maanghang na tanong ni Sofa sa kanyang ina. Hindi mo na ubos lahat. Ilagay mo na lang sa ref ang iba, ha? Para pwede mo pang makain bukas. Opo, Mama. Masayang pinagmasdan ni Isabela ang anak niya na kumakain ng mga pasalubong ni Pablo. Dito nagpasalamat siya sa lalaki at inihatid pa siya nito. Alam niyang nakatingin sa kanya kanina si Diego, pero kailangan niyang magkunwari na hindi sila magkakilala para hindi na siya kausapin pa nito. Matagal ng panahon na kinalimutan niya ang lalaki at sa isang iglap nakita niya itong muli. Alam na rin niya na anak ni Diego ang batang sumita sa kanya sa may hardin sa likuran at naiinggit siya rito para sa anak niya. Hayaan mo anak, magsisikap si mama para sa'yo. Hindi ko hahayaan na matulad ka sa akin na walang natapos. Gagawin kong lahat, maging maginhawa lang ang buhay mo. Sofa, mahina niyang sabi sa isip niya. Kanina ka patahimik. May problema ba? Mahinang tanong ni Teresa sa pamangkin niya. Nakita ko po siya, Chang. Nakita ko po ang ama ng anak ko. Saka palang naramdaman ni Isabela ang sobrang kaba nang maalala niya si Diego sa naturang party. Ano? Nagkausap ba kayo? Anong sabi niya sa'yo? Nasabi mo na ba sa kanya ang totoo? Umiling-iling si Isabela sa tiyahin niya. Hindi, Chang. Nagpanggap ako na hindi ko siya kilala. Saka wala naman kaming dapat na pag-usapan pa. Dahil noon pa man alam ko na po ang lugar ko, sa puso niya, kaya't kinalimutan ko na siya. Pero paano kung nalaman niya na may anak kayo? Ikaw lang at akong nakakaalam na may anak ka. Chang,
wala nang iba. Nasa Maynila po tayo, wala pong nakakakilala sa atin dito, kaya malabong may makapagsabi sa kanya na may anak kaming dalawa. Pero tatandaan mo, walang sikreto na hindi nabubulgar, Isabela. At sa pagdating ng panahon na iyon ay baka kunin pa niya sa'yo ang anak mo, nag-aalalang sabi ng matanda. Hinding-hindi niya makukuha sa akin si Sofa, Chang. Magkamatayan muna kami, bago niya makuha sa akin ang anak ko. Mama, natigil sa pag-uusap ang dalawa nang biglang dumating si Sofa sa sala. Yes, baby. May problema ba? Sino pong kukunin? Bakit po kukunin? Inosenteng tanong ng anak niya sa kanya. Nagkatinginan na naman si Isabela, at ang tiyahin niya, at paihong ngumiti sa bata. Anak, wala yun. Yung kaibigan ni Mama, sabi niya kukunin niya daw tayo bukas, dahil ipapasyal niya tayo pagkatapos ng trabaho ni Mama. Nakangiting sabi ni Isabela sa anak niya. Totoo naman kasi, kukunin sila ni Pablo, kaya ito na lang ay dinahilan niya sa anak. Talaga po. Wow! Apos kumain po tayo ng masarap, Mama. Nakangiting tumango si Isabela sa anak niya, bago binalingan ang kanyang tiyahin na nakangiting nakatingin sa kanila. What? Oh come on, bro. Anong sabi niya nung nagkausap kayo? Ano? Nagpanggap siyang hindi niya ako kilala. I know she recognized me, pero nagpanggap siya. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun. Gusto ko siyang makita ulit at magkausap kaming dalawa. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya, mahinahon na sabi ni Diego sa mga kaibigan niya. Ang tanong kung siya gusto pa bang makita, kat makausap ka matapos ang ginawa mo sa kanya. Tama. At sa tingin mo ba basta kailangan niyang patatawarin ang sakit kaya ng ginawa mo sa kanya? Tapos pagkalipas ng ilang taon, basta ka nalang hihingi ng tawad sa kanya. Kung ako siya, hindi kita patawarin bro, sabi ng kaibigan niya. Napabuntong hininga naman si Diego, dahil sa sinabi ng kaibigan niya sa kanya. Inaimbestigahan ni Diego kung saan nagtatrabaho ang dalaga, at natuntun nga niya kung saan ito nagtatrabaho. Halika, may naghahanap sa'yo, tawag ni Annie sa kanya. Ha? Sino? Hindi ko rin alam ang sabi lang niya gusto kanya makausap. Puntahan mo muna habang hindi pa masyadong marami ang customers nila. Ay pinagbigyan na lang niya ang taong gustong kumausap sa kanya. Habang papalapit ay hindi alam ni Isabela kung bakit siya kinakabahan. Hindi niya makita ang mukha ng taong nakaupo sa table na itinuro ni Annie dahil nakatalikod ito sa kanya. Hello po, sir. Gusto niyo raw po ako makausap, malumanay niyang tanong sa tao. Pagharap nito sa kanya ay biglang napaatras si Isabela na makita kung sino ang taong nakaupo. Ano pong kailangan mo sa akin, sir? Pwede po bang pakidalian na lang? May trabaho pa po ako Pilit na pinakakalma ni Isabela ang sarili niya, para ipakitang hindi siya nagulat na makita ito. I know na kilala mo ako. Kung wala na po kayong ibang kailangan, pwede na po kayong umalis. Akmasa nang aalis na si Isabela nang magsalita uli si Diego. I'm sorry. Kaya ako nandito para humingi ng sorry sa'yo. Hindi mo na kailangan pang humingi ng sorry, sir. Matagal ko nang kinalimutan ang lahat, kaya kung yan lang ang ipinunta mo rito, mapanatag ka na dahil matagal na akong nakalimot. Mahinang sabi ni Isabela sa binata. At sana ito na rin ang huling magpapakita ka pa sa akin. Sabay talikod ni Isabela sa lalaki. Natameme at hindi nakapagsalita si Diego dahil sa ipinakita ng dalaga. Aminin niyang nasaktan siya sa pambabaliwala nito sa kanya at sa biglang pag-iwas nito sa kanya. Oh, kamusta? Anong balita? Nagkausap na kayo ni Isabela? Tanong ni Mateo sa kaibigan niya. Pero imbes na sagutin ang tanong niya, ay bumuntong hininga na lang si Diego. She hit me. Ayaw na niya akong makita. But I'll try to talk to her again some other day. Sa ngayon ay kailangan ko munang ayusin ang problema ko sa kumpanya. Maiksi niyang sabi sa mga kaibigan niya. Hindi na kumibo ang mga ito at nagkibit balikat na lang. Hanggat maaari, Chang, huwag kayong magbubukas ng pinto kung sakaling may kumatok sa pinto Hindi ko alam kung pinasundan niya ba ako. Pero sana hindi naman. At hanggat maaari, gusto kong itago si Sofa sa kanya. Ayokong makita niya ang anak ko. Huminahon ka nga. Huwag kang masyadong magpanik. Mas lalong hindi ka makakapag-isip na maayos kung hindi ka kakalma. Tiang. Paano naman ako kakalma ngayong sinusundan na niya ako sa pinagtatrabahuhan ko? At lalong hindi ako kakalma kung hanggang dito sa tinitirhan natin masusundan pa niya ako. Pati si Teresa ay nagkaproblema na rin sa problema ng pamangkin niya. At hindi niya alam kung papaano niya ito matutulungan. Cam, alam mo bang bumalik dito kahapon yung poging lalaki na naghahanap sa'yo? Nung una, tinatanong kung pumasok ka daw ba at kung saan ka daw ba nakatira. Naku naman.
Napakaswerte mo't ikaw ang natipuhan nung gwapong lalaki na yun Artistahin nga eh. Halatang masungit dahil ayaw ngumiti eh. Saka makalaglag panty, Cam. Kaya kahit masungit, okay lang. Kahit abs lang na mahawakan ko, okay na ako. Tili ng kaibigan niya. Naiiling na natatawa naman si Isabela sa narinig mula sa kaibigan niya. Tumigil ka nga diyan, baka may makarinig pa sa'yo diyan eh. Totoo naman kasi ang sinabi ko. Ang gwapo nung lalaki na naghahanap sa'yo eh. Sino ba kasi yun? Ba't kanya hinahanap? Huwag mo na siyang isipin. Saka hindi ko kilala yun. Kaya magumpisa na tayo, dahil siguradong mapapagalitan pa tayo pagka kumilos diyan. Napilitang kumilos na lang ang kaibigan ni Isabela, dahil iniwan na niya ito. Mabilis lang na lumipas ang oras, hapon na. Hindi pa man nakalalabas sa naturang restaurant si Isabela, ay nakaparada na ang kotse ni Diego sa labas ng restaurant. Nagulat na lamang si Isabela nang makita niyang lalaki na nakasandal sa kotse nito, habang nakapamulsa ang dalawang kamay niya. Anong ginagawa mo rito? Di ba sinabi ko naman sa'yo, huwag ka na magpakita pa sa akin. Hindi ka ba marunong umintindi? Hindi ako nakakaintindi, lalo na kung hindi mo ako kakausapin ng maayos. Ano pa bang kailangan mo? Matagal mo nang tinapos ang lahat sa atin, di ba? O baka may nakalimutan ka pang sabihin? Sabihin mo na, may gagawin pa ako sa bahay eh. Kaya kung pwede bilisan mo na. I'm sorry. Yun lang bang sasabihin mo? Sinabi ko na sayong matagal ko nang kinalimutan yon. Kaya napatigil sa pagsasalita si Isabela nang hapitin siya ni Diego at ikinulong sa mga bisig nito. Nanlaki ang mata ni Isabela habang pinaghahampas ang lalaki na nakayakap sa kanya. Bitawan mo ako. Ano ba? O baka gusto mong sumigaw ako rito nang gusto mo akong rapin? Sandaling napangiti si Diego dahil sa inasal ng dalaga sa kanya. Bulyeway. Gusto mo bang rapin kita? Nakangising sabi ng lalaki bago binitawan si Isabela. Sa tingin mo ba maniniwala sila sa iyong gusto kitang rapin? Ang gwapo ko namang rapist kung ganun. Otomatikong tumaas ang kilay ni Isabela nang marinig ang sinabi ng lalaki. Hindi nga ba, Emar Cordero? Di ba pinilit mo lang ako noon para? Natigil uli si Isabela nang diretso siyang hawakan ni Diego at pinasakay sa kotse niya. Get in, may ding sabi ng lalaki sa kanya. Ano ka? Sinswerte at papasok ako diyan. Asa ka, taas kilay na sabi ni Isabela sa lalaki. Kaagad naman na nagsalubong ang kilay ng lalaki dahil sa sinabi ni Isabela. Really? So dito mo talaga gustong pag-usapan ang ginawa natin? Sabay tingin ni Diego sa paligid nila. Saka pa ang napalingon si Isabela sa likod nila at doon niya nakita ang mga taong kanina papalang nakamasid sa kanila. Mabilis na pumasok sa kotse si Isabela para maiwasan ang mapanghusgang tingin sa kanya ng mga tao. At mabilis naman na nakasunod sa kanya si Diego sa loob. Habang umuusad ang sasakyan, ay nasa labas lang ang tingin ni Isabela, hanggang sa makarating sila sa isang lugar. Nauna namang bumaba si Isabela, at hindi na hinintay pang pagbuksan siya ni Diego. Sabihin mo nang gusto mong sabihin para makauwi na ako, mahinahong sabi ni Isabela. Gusto ko lang humingi ng tawad sa ginawa ko sa'yo noon. Hindi ko yun dapat sinabi. Tahimik lang si Isabela, habang nagsasalita si Diego. Kaya ka ba pabalik-balik sa restaurant? Dahil patay na ang asawa mo. Bakit? Anong plano mo? Gusto mong ligawan na naman sa akin, tapos iwanan mo na naman at sasaktan. Ganun na ba talaga kababa ang tingin mo sa akin purkit mahirap lang ako? At tanggap ko naman matagal ko nang tanggap na hindi pwedeng maging tayo, dahil mayaman ka't mahirap lang ako. Napayuko ng ulo si Diego, dahil sa sinabi ng dalaga. Alam niyang siyang dahilan kung bakit nagkakaganon ito ngayon, at kung bakit wala na itong tiwala sa kanya. Totoong minahal kita noon, mahinang sabi ni Diego sa dalaga. Mapakla namang napatawa si Isabela sa narinig mula sa lalaki. Sa tingin mo ba mapapaniwala mo pa ako sa mga kasinungalingan mo? Kung noon naloko mo ako, hindi na ngayon. Hindi mo na ako maloloko pa ulit. Maniwala ka man o sa hindi, totoong minahal kita. Akala mo ba naging madali sa akin ang gawin yon? Hindi mo lang alam kung gaano din akong nasaktan ng kailangan kitang iwan. Mahirap para sa akin ang naging desisyon kong yon. Ang hiling ng mommy ni Zefan noon, iwanan na kita at pakasalan si Zefan. Wala akong choice kung hindi ang tanggapin yon, dahil yon lang din ang paraan para maprotektahan kita. Nagbanta ang mommy ni Luca noon na may mangyayaring masama sa inyo ng tiyahin mo kung nagmatigas pa ako sa gusto niya. Paliwanag ng lalaki. Tuluyan ang nalaglag ang mga luha ni Isabela nang hindi niya namamalayan. Alam kong sobrang hirap ang naranasan mo mula na maghiwalay tayo.
Pero maniwala ka na hindi walang araw na hindi kita tinitingnan mula sa malayo. Masakit para sa akin ang iwan ka, pero kailangan. Magalit at kamuhian mo man ako, basta makita ko lang naligtas ka. Hindi alam ni Isabella kung anong sasabihin niya. Gusto niyang magsalita, pero ayaw lumabas sa bibig niya ang gusto niyang sabihin. Ngayon lang siya nahintatakutan dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya. Mahabang katahimikan ang namutawi sa pagitan ng dalawa bago nagsalita si Isabella. Hindi ko alam kung dapat pa ba ako maniwala sa'yo. Sa ngayon, gusto ko nang umuwi, sabay tayo ni Isabella. Napatayo na lang din si Diego at sumunod sa dalaga. Hindi nagpahatid si Isabella sa bahay nila. Siniguro niya muna na nakaalis na ang sasakyan ng lalaki, bago siya sumakay ng jeep pauwi sa kanila. Mama, masayang sinalubong siya ni Sofa, sabay yakap sa kanya nang pumantay siya rito. Mama, bakit ka po malungkot? May sakit ka po ba? Sabay silat niya sa noon ang kanyang ina. Napangiti na lang si Isabella, na hinapo sa mukha ng anak niya. Hindi baby, walang sakit si mama. Agod lang si mama sa trabaho. Pero okay lang naman si mama baby. Huwag ka na mag-alala sa akin, Eyem. Okay po mama, sabay nang pumasok ang dalawa sa loob ng bahay. Saka siya nagpaalam sa anak na magbibihis lang siya. Pagbaba niya, dumiretso na siya sa kusina. Maupo ka na, Ran para makakain na tayo. At bago ko pala makalimutan, pumunta si Pablo kanina dito at sabi niya susunduin daw niya kayo bukas. May namamagitan ba sa inyong dalawa ng binata? Mukhang napapadalas ang pagdalaw niya rito Tanong ng tiyahin niya sa kanya. Wala, Kiyang. Magkaibigan lang kami ni Pablo. Classmate ko siya noon sa high school, at ngayon ay isa na siyang engineer. Malungkot na sabi ni Isabella. Pero hindi naman kita sinisisi, Chang. Alam ko namang kapos ka rin noon, at naiintindihan ko naman yon. Napatango na lang din ang tiyahin sa pamangkin niya. Matapos kumain ay pinatulog muna ni Isabella ang anak niya, bago niya kinausap ang tiyahin niya. Anong plano mo ngayon? Aano kung totoo nga ang sinabi niya? Anong balak mong gawin? Hindi ko alam, Chiang Gustong maniwala ng puso ko, pero ayaw naman ng isip ko. Pag-isipan mo ang mabuti, Isabella. Kung totoo ang sinasabi niya, hindi lang pala ikaw ang nagdusa sa inyong dalawa. At habang maaga pa ay sabihin mo na sa kanyang totoo, dahil kung sa iba pa niya malalaman, hindi ko alam kung anong kaya niyang gawin sa'yo at sa anak mo. May karapatan din si Ara na malaman kung sinong tunay niyang ama, Isabella. Malaki na ang anak mo. Kung hindi man siya nagtanong ngayon, darating ang panahon, hahanapin niya talaga ang kanyang ama. Pero nasaw naman ang desisyon kung anong gusto mong gawin, basta tatandaan mo na nandito lang ako, para sa'yo at kay Ara. Maraming salamat to, Chang. Kahit nakahiga na si Isabella, ay nagpabalik-balik pa rin sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Diego. Hanggang sa oras na yon, ay hindi pa rin niya mapaniwala ang sarili na kaya, yung gawin ng lalaki para sa kanya. Sa kakaisip ni Isabella, ay hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Dad, pwede mo ba akong samahan sa school bukas? Family day po kasi at kailangan nandun ang daddy at mommy namin. Since wala naman akong mommy, ikaw na lang ang pumunta kung hindi ka busy. Nakapangangalumbaba ang sabi ng anak ni Diego sa kanya. Napabuntong hininga si Diego, na nakatingin sa anak niyang nakayuko halos. Nakalimutan na niyang may anak pa pala siyang nangangailangan sa kanya. Mas inuna pa kasi niya ang problema nila sa kumpanya, kaya't nakalimutan niyang may anak siyang nangangailangan ng atensyon niya. I have a meeting tomorrow, son, but I'll TRY para makapunta sa family day niyo. Pasensya ka na kay daddy ha, kailangan ko kasing kumayod para sa kinabukasan mo, pero promise. Pipilitin kong pagkasyahin ang schedules ko para mapuntahan kita, Yem. Laglag ang balikat na tumango ang bata sa ama niya at nagpaalam na papasok na sa kwarto niya. Malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Diego. Sunod-sunod kasi ang problema niya nitong mga nagdaang araw at dumagdag pa sa kanya si Isabella na ayaw paniwalaan ang mga sinasabi niya. Kinabukasan, habang kumakain ang mag-ina, hala, mama, munti ko na po palang makalimutan. Family day po pala namin ngayon. Tila nag-aalalang sabi ni Ara sa kanyang ina. Nagkatinginan na naman si Isabella, at ang tiyahin niya bago ngumiti. Don't worry, anak, sinabi na sa akin ni nanay, kagabi na may family day kayo ngayon kaya nagpaalam na ako sa trabaho ko na hindi ako makakapasok para masamahan ka ni mama, Eyem. Yehe, sasama si mama sa akin, masayang sigaw ng bata. Napangiti na lang si Isabella, bago ipinagpatuloy ang pagkain niya. Ikaw ang kailangan ng anak mo, Diego. Ikansela mo muna, yung meeting mo para masamahan mo siya. Ako na munang bahala sa kumpanya, sabi ng kanyang ina. Walang nagawa si Diego,
kung hindi ang samahan ng anak niya sa school nito. Natapos ang buong maghapon ni Isabella at ng anak niya na buong maghapon na magkasama-kasama ang tiyahin niya. Sandaling nakalimutan ni Isabella ang problema niya dahil sa anak niya. Mama, look. Ang saya po nila, kasama nila ang daddy nila. Oh, at mommy. Ako, kailan ko po kaya makikita yung daddy ko? Mahinang sabi ng anak niya. Bigla ay parang kakapusin sa hininga si Isabella matapos marinig ang sinabi ng anak niya. Baby, gusto mo ng ice cream? May nagtitinda doon. Oh, gusto mo ibili kita ha? Talaga po. Sige po, yung ube po yung sa akin. Presenta kaagad ng anak niya. Nakahinga naman ng maluwag si Isabella nang makalimutan na ng anak niya ang tungkol sa tatay niya. Habang pauwi ay naisipan ni Isabella na dumaan muna sa grocery store para bumili ng socks nila sa bahay. At dahil siya lang ang namimili, ay nagpaiwan lang sa labas ang tiyahin niya at si Ara dahil ayaw naman sumama ng mga ito sa loob. Uy, akin yan, sabi ng batang lalaki na humabol sa bolang bumangga sa paa ni Ara. Sa'yo pala ito, oh, kunin mo na. Hindi ko naman angkinin, yan, dahil sabi ni Mama masama daw ang maangkin ng isang bagay na hindi naman sa'yo. Hindi naman ako naglalaro ng ball, panglalaki lang kasi yan, sabi ni Ara sa kaharap na bata. Sorry, akala ko tulad ka ng iba na angkinin ang ball ko. Son, anong nangyari? Kaagad na napatingin si Ara sa lalaking kararating lang at tinawag na, Son, ang batang kaharap niya. Wala, Dad, sinoli niya lang yung ball ko. Okay. Hello, baby girl, what's your name? Ara po, mabilis na sagot ni Ara. Ara, sus naman batang ka. Bakit ka ba umalis doon sa inuupuan natin nang hindi ko namamalayan ha? Halika nga rito. Pag-angat ni Aling Teresa ng tingin, ay saka pa lang niya napansin ang lalaking kanina pang nakatingin sa kanya. Kaagad namang napipi ang aling nang makita niya kung sinong nasa harap niya. Naku, pasensya na, sir, kung may nagawa mang mali ang batang ito. Sige ho, aalis na ho kami. Mabilis na hinila ni Teresa ang bata at nagpalingalinga kung hindi ba sila nasundan ng lalaki. Nanay, bakit po tayo nagmamadali? Tanong ni Ara nang makitang minamadali na siya ng nanay niya para makaalis na sila sa lugar na yon. Hinahanap na kasi tayo na mama mo kaya bilisan mo na. Nakita ni Diego kung papaanong nagulat ang ginang nang makita siya. Alam niyang kilala siya nito, pero ang ipinagtataka niya ay kung bakit iwas na iwas ito sa kanya at kung sino ang batang kasama nito. Matapos ihatid ang anak sa bahay nila, ay umalis din kaagad si Diego at may pinuntahan itong taong alam niyang makakatulong sa kanya. Oh, himala, pumunta ka rito. Alam kong may kailangan ka kaya ka nandito ngayon, sabi ni Javier habang nakahalukip-kip. Gusto kong alamin mo ang tungkol sa batang kasama ng tiyahin ni Isabella. Nakita ko siya kanina lang, may kasama siyang bata, tinatawag siyang nanay. Alam kong matandang dalaga ang tiyahin niya, kaya duda ako sa batang yon. O sige, bigyan mo lang ako ng 3 araw para alamin ang tungkol sa nakita mo. Seryosong sabi ni Javier kay Diego. Kaagad namang sinangayunan ng kaibigan niya. Nakahinga ng maluwag si Isabella nang hindi na nagpakita pa sa kanya si Diego. Ilang araw na rin ang nagdaan, hindi na rin siya kinukulik o pinupuntahan nito, kaya napanatag na siya. Hindi na talaga ito nagpakita pa sa kanya. Nagkakamabutihan na rin sila ni Pablo, lalo pa at ito ang palaging sumusundo sa kanya sa trabaho tuwing hapon. Pablo, baka naiistorbo na kita. Alam kong masyado kang busi sa career mo hindi naman kailangan araw-araw mo akong sunduin, mahinahon niyang sabi sa binata. Ano ka ba? Wala to at saka masaya ako sa ginagawa ko, kaya pabayaan mo na lang ako. Sabay parada niya ng kotse sa isang flower show. Hindi na nagtanong pa si Isabella kung anong ginagawa nila roon. Bumaba na lang ang binata at naglakad papunta sa naturang flower show. Pagbalik ni Pablo, ay may dala na itong isang bouquet ng bulaklak. Ang ganda naman yan. Napakaswerte naman ng pagbibigyan mo niyan. Sa tingin mo ba magugustuhan niya yung binili kong bulaklak? Naku, sigurado ako magugustuhan niya yan. Ang ganda kaya niyan. Nakangiti niyang puri sa hawak na bulaklak ng binata. So, nagustuhan mo ba? Nakangiting tanong ng binata sabay bigay sa kanya ng bulaklak. Hoy, ano to? Bakit sa akin mo binibigay? Nagtatakang tanong niya sa binata. Nakangiti namang ginagap ni Pablo ang kamay niya. Para sa'yo naman talaga ang bulaklak na yan, dahil special ka para sa akin. Ibig kong sabihin, dahil espesyal ang pagkakaibigan natin noon pa man hanggang ngayon, kaya bilang pasasalamat sa kabutihan mo sa akin noong high school tayo, naisipan kong bigyan ka niyan, malumanay na sabi ng binata. Alanganin namang ngumiti si Isabella sa binata.
Akala niya kasi kung ano na ang sasabihin nito sa kanya. Ah, thank you, Pablo. Yun na lang ang nasabi niya habang tipid na ngumiti sa binata. Ngumiti lang din si Pablo na nakatingin sa dalaga, habang dahang-dahang binubuhay ang makina ng kotse. Sa hindi kalayuan ay taimtim lang na nakatingin ang isang tao sa bahay nila Isabela, kung saan nakikita niya ang pagdating nito at ang pagtawag ng mama sa kanya ng isang bata. Lihim na napakuyom ang kamao ng nasa sasakyan, habang rinig na rinig niya ang paghagik-hik ng bata, habang hinahalikan ng kanyang ina ang buo niyang mukha. Hanggang sa pumasok na sila sa loob ng bahay, ay nakatambay pa rin ang lalaki sa kotse niya. Uwi na ako, Cam. Salamat sa masarap na hapunan. Busog na busog po ako. Sa susunod, iho, sabihin mo lang kung dito ka nakakain, para naman makapagprepare naman kami. Nakakahiya naman kung pupunta ka rito ginataang munggo lang ang maabutan mo, sabi ng ginang. Naku, okay lang po yun, ita, maganda nga po yan para sa kalusugan eh. Nagsasawa na po kasi ako sa kani, kaya na-miss ko talaga ang gulay. Dito kasi sa Maynila ang mahal na mga gulay, tapos hindi naman sariwa. Hindi katulad doon sa probinsya natin na hindi na tayo bibili, dahil meron na tayong sarili nating tanim. Tama ka nga diyan, iho, mahirap ka talagang makahanap dito ng sariwa, maliban na lang kung may pwede kang pagtaniman man sa iyong bakuran. Mahinahong sabi ng ginang. Nagtagal pa ang pag-uusap ng tatlo, bago tuluyan nang umalis si Pablo sa bahay nila. Kinabukasan ay maagang pumasok si Pablo sa opisina niya. Habang nakaupo sa swivel chair niya, ay bumukas na ang pinto ng opisina niya, at pumasok doon ang taong inaasahan niyang bibisita sa kanya. Sabay lapag ni Javier sa dala niyang brown envelope, ay tinitigan niya muna ang kaibigan na seryosong naghihintay sa sasabihin niya. Tinanong kita noon kung baka nabuntis mo nga si Isabela. Anong gagawin mo, pero ang sabi mo malabong mangyari, yun ah. Nangyari nga talaga. Diretsuhin mo nga ako, Javier, nagkaanak nga kayo ni Isabela. Buntis siya noong iniwan mo siya sa probinsya. Nagpunta ako sa dati nilang tirahan at doon ko nalaman ang lahat. Alam ko rin kung anong hirap at sakit na naramdaman ni Isabela matapos siyang mabuntis. Puno siya ng panghuhusga ng ibang tao at tanging ang tiyahin lang niya ang naging kakampi niya. Ngayon alam mo na pinagdaanan niya habang wala ka. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong kunin ang anak niya sa kanya. Seryosong sabi ni Javier. Kilala bilang palatawa at playboy si Javier. Pero seryoso ito pagdating sa ibang usapan lalo na pagtungkol sa trabaho niya. Gusto ko siyang makausap ng masinsinan tungkol rito. Tumango lang si Javier sa kaibigan niya, habang seryoso itong nakaupo sa upuan niya. Dahil walang pasok si Isabela, ay nasa bahay lang siya't naglilinis at naglalabas sa mga gamit nila ng anak niya. Pinalitan din niya ang kanilang mga kurtina, dahil marami na itong alikabo. Habang nagpapalit ng kurtina ay biglang may kumatok sa kanilang pinto, at dahil siya lang mag-isa sa bahay nila, dahil nasa palengke ang anak, at tiyahin niya, ay napilitan siyang pagbuksan ng pinto. Pero ganun na lang ang pag-atras niya nang dumiretso sa pagpasok ang taong kumakato. Anong ginagawa mo rito? Trespassing to ang ginagawa mo ah. Basta ka na lang pumapasok sa bahay na hindi naman sayo maaari kitang isumbong sa mga pulis, dahil sa ginagawa mo, nagbabantang sabi niya sa lalaki. Where is she? Nagpalingon-lingon pa ang lalaki sa paligid na para bang may hinahana. Sino bang hinahanap mo? Walang ibang tao dito maliban lang sa akin kaya pwede ba? Lumabas ka na rito. Pagtataboy ni Isabela sa lalaki. Pero imbis na pakinggan ang sinasabi ni Isabela, ay mas lumapit pa ito, habang panay naman ang atras ni Isabela, hanggang sa wala na siyang naatrasan pa, dahil tumama na ang likod niya sa pader. Ano sa tingin mo yang ginagawa mo? Kinakabahang sabi ni Isabela sa lalaki. Bakit? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko? Lalapit lang naman ako sayo, dahil may sasabihin ako sayo, pero parang iba yata ang iniisip mo, nakangising sabi ng lalaki. Para namang matutunaw ang puso ni Isabela, nang masilayan niyang muli ang ngiti ng lalaki, at titignan niyang mahalikan ang lalaki nang bigla siyang kabigin nito. Ano ba? Bitawan mo nga ako, nagpupumiglas ang dalaga, pero hindi siya makawala sa pagkakayakap ng lalaki sa kanya. I want to talk to you about something kaya kung pwede ba umupo ka na maayos kung ayaw mong halikan kita, para tumigil ka lang. Kaagad na itakip ni Isabela sa bibig niya ang isa niyang kamay, dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya. Lihim naman na napangiti si Diego, dahil sa reaksyon ng dalaga. Now, tell me the truth. Sabihin mo sa akin ang totoo, ipapangako ko kung hindi ko siya ihihiwalay sayo. Kaagad na bumara sa lalamunan ni Isabela ang inipon niyang laway, dahil sa sinabi ng lalaki. Anong sinasabi mo? Maang-maangan niyang sagot sa lalaking kaharap. I know the truth, Isabela.
at hindi mo na maitatago pa sa akin ang totoo. Kaagad na lumayo si Isabela sa kinaupuan niya, dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya, at nakita ko na rin siya sa isang grocery store kasama ang tiyahin mo. Tapos ko nang pinaimbestigahan ang tungkol sa kanya, at patawarin mo ako, kung wala ako sa tabi mo noong pinagbubuntis mo siya, hanggang sa paglaki niya. Malumanay na sabi ni Diego. Hindi alam ni Isabela kung anong i-react niya sa sinabi ng lalaki. Taliwas sa inaasahan niya ang sinabi ng lalaki sa kanya. Ang akala niya ipagpipilitan nito na kunin ang anak niya, katulad ng mga nababasa niya sa mga istorya. Pero iba ang ginawa ng lalaki. Paano mo nalaman? Sino ang nagsabi sa'yo? Nakita ko lang siya sa grocery store kasama ang tiyahin mo. Alam ko kung kailan may tinatago sa akin ang tao. Wala kaya pinaimbestigahan ko siya, dahil alam ko namang walang asawang tiyahin mo at imposibleng magkakaanak pa siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Isabela, bago siya nagsalita. Ano pa bang dahilan para itago kong totoo? Ngayon alam mo na ang tungkol sa anak mo. Aminin kong anak mo si Ara. Wala naman akong balak na itago sa'yo ang anak mo, pero matapos mo akong ipagtabuyan noon sa probinsya, at sinabing hindi mo naman ako, mahal mas pinili ko na lang na itago siya sa'yo. Alam ko naman na darating ang panahon na malalaman at malalaman mo ang totoo. Pero hindi ko naman alam na sa ganito kaagad ay malalaman mo nang may anak tayo. Hindi ko ipagkakaisayo ang karapatan mo sa anak ko, basta tuparin mo rin ang gusto ko, na hindi mo siya kukunin sa akin at huwag kang mag-alala. Ipakikilala kita sa kanya bilang ama niya, mahinahon na sabi ni Isabela sa lalaki. Parang nabunutan naman ng tinik si Diego, matapos marinig ang sinabi ng babae sa kanya. Thank you. Maaari ko na rin bang marinig na pinapatawad mo na ako? Saglit na natigilan si Isabela sa tanong ng lalaki sa kanya. Naitanong na rin niya sa sarili niya, kung napatawad na nga ba niya ang lalaki. Matagal bago sumagot si Isabela kay Diego, at nang magsalita siya, ay tuluyan na niyang pinatawad ang lalaki. Para sa anak natin, pinapatawad na kita, mahinahon na sabi ni Isabela. Thank you. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko kay Ara ang lahat ng kakailanganin niya, at sana hayaan mo siyang makilala ang kapatid niya. Saka kung magkakasundo sila. Hindi na pumalagpas si Isabela at masaya siya, para sa anak niya, na may matatawag na itong ama, at hindi siya nito itatakwil. Nagulat si Teresa sa sinabi ni Isabela sa kanya, pero kalaunan ay ngumiti na rin siya, at tulad ni Isabela, ay masaya siya para sa apo niya. Saka pa lang niya sinabi kung saan nakita ni Diego si Ara, at hindi naman siya sinisi ni Isabela, kung bakit hindi niya ito sinabi sa pamangkin niya. Baby, gusto mo bang malaman kung sinong daddy mo? Malumanay na sabi ni Isabela sa anak niya. Opo, mama. Nandito po ba siya? Alam na po ba niya na anak niya ako? Tanggap po ba niya ako? Hindi po ba siya galit sa akin? Mama, sunod-sunod na tanong ni Ara sa kanyang ina. Isa-isa lang. Okay. Alam niya na anak ka niya, at tanggap ka niya syempre naman. At lalong hindi siya galit sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal ka niya anak, kaya huwag kang mag-alala. Okay. Marahang tumango si Ara sa kanyang ina, at hinintay ang pagpunta ng ama niya sa bahay nila. Inalaki ni Isabela na magalang ang anak niya, at mapagpakumbaba, kaya hindi sumasakit ang ulo niya rito. Proud siya sa anak niya lalo na sa taglay nitong katalinuhan na alam niyang kay Diego naman nakuha ng anak niya. Kinagabihan ay nakaluto na si Isabela sa hapunan nila, para sa kanilang bisita. Kinakabahan man na baka ayaw tanggapin ng anak niya, si Ara, ay mas pinili pa rin niyang huminahon. Dad, dito po ba sila nakatira? Kasya po ba sila diyan sa loob? Di ba maliit lang ang bahay nila? Kaagad na sabi ni Arco sa kanyang ama. Yes, son. At kaya tayo nandito, dahil gusto kong sabihin sa kanila, na sa bahay na lang sila titira. Papayag ka ba? Of course, Dad. Matagal ko nang gustong magkaroon ng kapatid, at sana magkasundo kami. Napangiti habang ginugulo ni Diego ang buhok ng anak niya, bago niya ito niyaya sa loob ng bahay. Kaagad na nanlaki ang mata ni Ara na makita kung sino ang bisita nila. Hala, di ba ikaw yung bata doon sa pinuntahan namin? Turo ni Ara kay Arco. So you're my sister ha? Marahan namang tumango si Ara, at nang bumaling ang tingin niya kay Diego, ay walang sabi na niyakap niya ang ama na nakapantay na sa kanya. Ikaw talaga ang papa ko? Masayang tanong ni Ara sa ama niya. Yes, baby, ako ang papa mo. Mahirap payakin si Diego, pero pagdating kay Ara ay kusang tumulo ang luha niya. Sobrang saya niya ang nararamdaman niya nang mayakap ang isa pa niyang anak. Naiyak na rin na nakatanaw si Isabela at Teresa sa mag-ama na nagyayakapan. Thank you, mahinang sabi ni Diego habang yakap ang anak niya.
Ihahanda ko munang pagkain sa kusina nang makakain na tayo. Sasamahan na kita, Chang, para masolo pa nila si Ara. Nagpaalam muna si Isabela sa mag-ama bago siya sumunod sa tiyahin niya. Masayang nakipagkwentuhan si Ara sa ama niya lalo na kay Arko. Marami siyang kwento, nakikinig lang si Arko, habang si Diego naman ay panay ngiti sa kadaldalan ng anak niya. Hindi niya inakala na ganon pala ito kaingay kung nagsasalita. Masayang sumubo ng pagkain niya, si Ara habang katabi ang kanyang ama, habang si Arko naman ay katabi rin sa upuan si Isabela. Arko, gusto mo ba nito? Alam mo bang paborito ito ni Ara? Kaagad na napatingin si Arko, kay Ara na nakatingin din pala sa kanya. Really baby? Paborito mo rin pala ang hipon. Kung ganon, 3 na tayong paboritong pagkain na ito, nakangiting sabi ni Diego. Wow! Talaga po ba paborito niya rin po ito? At hindi lang ako, pati rin si Arko ay paborito ito, sabi ni Diego sa anak niya. Tapos na ang kumain na mag-ama, pero hindi pa rin naubusan ang sasabihin si Ara hanggang sa lumalim na ang gabi, ay nagwekwentuhan pa rin ang mag-ama, habang si Arko naman ay nakatulog na sa maliit nilang sofa. Ara, anak, matulog ka na. Malalim ng gabi. Uwi pa ang papa mo sa kanila, sabi ni Isabela sa anak niya. Papa, dito na lang po kayo matulog, kasya naman po tayo sa kwarto diba? Mama, kaagad na napaubo si Isabela, dahil sa sinabi ng anak niya. Sige na, mama, pumayag ka na. Gusto kong makatabi si papa sa pagtulog eh. Diego, dito na lang kayo matulog. Malalim na rin kasing gabi. Baka mapano pa kayo sa daan. Doon na lang ako matutulog sa kwarto ni Tiang Teresa. Samahan mo na lang sila rito sa kwarto namin. Tumango lang si Diego sa Isabela. Iniwan ni Isabela sa kwarto nito. Kinabukasan pagising ni Ara, ay mukha kaagad ni Diego ang nabungaran niya. Hindi makapaniwalang nakatingin siya sa kanyang ama. Akala niya kasi ay umuwi na mga ito kagabi. Masayang nagsama sa pagkain na mag-ama sa kusina, bago nagpaalam si Diego, na uwi na muna sila, para ihanda ang magiging kwarto ng mag-ina niya, at ng tiyahin ni Isabela. Papa, babalik ka po kaagad Yes, Bobby, babalik kaagad si Papa para kunin kayo rito. Humalik muna si Diego sa noon ang anak niya, bago tuluyan ang nagpaalam dito. Papa, si Mama po ba, walang ring kiss? Kasi sa school nakita ko yung papa ng classmate ko. Nag-kiss din siya sa mama ng classmate ko. Inosenteng sabi ni Ara sa kanyang ama. Kaagad na pinanlakihan ni Isabela ng mata si Diego. Pero hindi siya nito pinapansin. Pumantay si Diego sa anak niya, para makausap ito na maayos. Pwede naman Bobby, pero ang tanong kung papayag ba ang mama mo na halikan ko siya. Parang ayaw kasi niya. Tignan mo, pinanlakihan niya pa ako ng mata mahinang sabi ni Diego sa anak niya. Agad namang napaangat ang ulo ni Ara sa kanyang ina, at nagtatanong ang tingin niya sa kanyang ina. Kasi baby. Hindi na natuloy pa ni Isabela ang sasabihin pa sana niya na mabilis siyang tinila ni Diego ng halik sa kanyang labi. Masamang tingin kaagad ang iginawad niya sa lalaki. Pero ngumisi lang si Diego sa kanya. I need to go Bobby, pero babalik ako dito bukas okay. Tumanglang si Ara sa kanyang ama. Kumaway lang din siya kay Arcona na unaan na sa kotse nila. Kung ganon, hindi na pala kita pwedeng sunduin dito, dahil araw-araw na palang may susundo sa'yo. Malungkot na sabi ni Pablo sa kaibigan niya. Pasensya ka na, Pablo hinging paumanhin ni Isabela sa binata. Wala yun, ano ka ba? Ang importante may matatawag ng amang anak mo, at masaya ako para sa inyong dalawa ni Ara. Malungkot na sabi ni Pablo sa dalaga. Nagpaalam na si Isabela na alis na. Nakasunod lang ang mata ni Locke sa dalagang papasakay, na sa kotseng sumundo sa kanya. Hanggang panaginip na lang siguro, talaga kita mamahalin. Mahal na mahal kita, Isabela. Pero ano bang laban ko sa taong ama ng anak mo? Mahina niyang sabi sa sarili. Matagal na pala siyang may gusto sa dalaga. Pero hindi niya kayang sabihin, kay Isabela ang totoong nararamdaman niya rito. Dahil natatakot siyang baka, kung mag-iba ang pakikitungo nito sa kanya, pag nalaman nito ang totoo. Pagdating nila Isabela sa bahay nila Diego, ay sobrang paghanga ang naramdaman ni Ara nang makita, kung gaano kalaki, at kaganda ang bahay ng ama niya. Bilis. Samahan mo ako sa magiging kwarto ko. Hinila ni Ara ang kapatid. Hindi naman pumalag si Arko na asahan ng kapatid niya. Matanda lamang ng ilang buwan si Ara sa kapatid niya. Pero kung umasta ito ay parang ito ang bunso at si Arko naman ang panganay. Halika na ituturo ko sa'yo magiging kwarto mo. Hindi na nakalagpas si Isabela nang hilahin na siya ni Diego papunta sa taas. Namangha naman si Isabela na nakatingin sa magiging kwarto niya. Mabilis lang na lumipas sa mga araw at naging mga buwan,
At sa bawat araw na kasama ni Isabela ang mag-ama niya, ay unti-unti nang nahuhulog ang loob niya, pabalik sa lalaki lalo na at pinapakita nito sa kanya kung gaano siya nito kamahal at kung gaano siya kaimportante rito. Flowers for you. Nahihiyang tinanggap ni Isabela ang bulaklak na inabot ni Diego sa kanya. Nililigawan kasi ulit ni Diego ang ina ng anak niya, at hinihintay na lang niya na sagutin siya nito para magpakasal kaagad sila. Mama, sige nasagutan mo na po si Papa please. Pagmamakaawa ni Ara sa kanyang ina. Kumindat naman si Diego sa anak niya nang hindi nakikita ni Isabela. Kaagad namang nag-thumbs up si Ara, pero nahuli siya ng kanyang ina. Ikaw talaga, pati anak mo dinadamay mo na para makuha mo lang ang gusto mo, saw ni Isabela sa lalaki. Ano pa bang dapat kong gawin para sagutin mo lang ako? Kung alam mo lang kung papaano ako nagpipigil para hindi ka pasukin diyan sa kwarto mo. Nanlalaki naman ang mata ni Isabela, habang ang anak nila ay pasimple na itong umalis ng umarte na si Diego. Pag-aalis ng anak nila ay mabilis na hinapit ni Diego sa biwang ang dalaga at siniil ito ng masuyong halik. Hindi naman makawala si Isabela sa pagkakayakap ni Diego sa kanya at lalo pa siyang idiniin nito sa katawan ng lalaki. Hindi napigilan ni Isabela na mapaungol ng humagod sa kanyang katawan ang kamay ng lalaki at ipinagtaka niya kung papaano silang nakapasok sa kwarto niya nang hindi napuputol ang halikan nilang dalawa. Tuluyan ang nadala sa kakaibang pakiramdam si Isabela at hindi niya mapigilang sabayan ng lalaki sa ginagawa nito ng araw na yon ay nangyari ang hindi pa sana dapat na mangyari. Matapos makuha ulit ang babae, ay wala nang nagawa si Isabela kung hindi ang pumayag na magpakasal sila ng lalaki. Tutal mahal din naman niya ang lalaki, kaya hindi na siya nagpakipot pa dahil may nangyari naman sa kanya ni Diego. Dahil sa pakiusap ni Isabela, ay isang simpleng kasalang namamagitan sa kanila ni Diego, kasama ang tiyahin niyang siyang tumatayong nanay niya. Congrats, bro. Tingnan mo nga naman kung maglaro ang tadhana no sa huli, kayo pa rin palang magkakatuluyan. Palatak ni Javier sa kaibigan niya. At salamat sa'yo, dahil palagi kang nandyan para samahan ako. Of course, kaibigan kitay. At masaya kaming lahat para sa inyo ni Isabela. Si Andres pala ba't hindi siya nakarating? Tanong ni Javier sa kaibigan niya. Dinala siya ng lola niya sa ibang bansa para hindi maka-attend sa kasal ko. Ayaw niya kasing mag-asawa ako kahit patayin ang anak niya at wala naman siyang magagawa dahil alam niyang noon pa naman ay mahal ko na si Isabela at alam naman niyang napilitan lang ako noon na pakasalan ng anak niya dahil sa kanyang pakiusap. Paliwanag ni Diego sa kaibigan niya. Okay naman bang dalawang anak mo? Hindi naman ba sila nag-aaway tuwing magkakasama? Hindi naman. Mas maturod lang mag-isip si Arco kay Ara. At alam ko namang mahal niya ang kapatid niya dahil ayaw niyang nakikitang umiyak ito. Kahit malamig siyang makitungo sa kapatid niya, pinagbibigyan naman niya ito kung anong gusto ni Ara at habang tumatagal mas humahaba pang ensya niya para dito. Ang hapon muna nila Kami at Diego ay naiwan ang anak niya at tiyahin ni Kamia sa Maynila habang lumipad naman sila papunta sa Hong Kong kung saan doon sila magha-honeymoon. Alam mo bang pangarap ko lang dati na pumunta rito? Pero ngayon natupad na ang pangarap ko na yon at kasama pa kita. Malumanay na sabi ni Isabela habang nakahiga sa dibdib ng asawa niya. Kasalukuyan silang nasa rooftop ng kondo ni Diego habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Salamat sa ikalawang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Hindi ko alam na darating tayo sa ganito na makakasama pa kita hanggang sa pagtanda ko. Mula nang makasal ako kay Zefan, wala na akong ibang iniisip kung hindi ikaw kung napaano ka na ba noon pa man, ay hindi na mawala ang pagmamahal ko sa'yo dahil palagi namang ikaw lang ang laman ng puso't isip ko. Nakangiting hinarap ni Isabela ang asawa at kinintilan ng halik ang labi nito. Kaagad naman na pumulupot ng kamay ni Diego sa biwang ng asawa at pinaglapat ang katawan nilang dalawa hanggang sa hindi na siya nakatiis ay binuhat na niya ang asawa at ipinasok sa kwarto nila. Nakailang beses pa ang dalawa bago pagod na ibinagsak ni Diego ang katawan niya sa kama. Pagising kinabukasan ni Isabela ay ang gwapong mukha ng asawa niya kaagad ang nabungaran niya. Bitbit nito ang isang tray na may lamang pagkain at ulam. Good morning. How do you feel? Napagod ba kita ng nahusto? Halos ilublob na ni Isabela ang mukha niya sa ilalim ng unan dahil naalala niyang pinagagawa niya noong gabi. Humalakhak naman ng tawa si Diego sa asawa bago niya kinuha ang mukha nito na nakatago sa ilalim ng unan niya. Huwag ka nang mahiya, nakita ko na lahat yan kagabi at hindi ako magsasawang tignan niya ng paulit-ulit para mas kaagad tinakpan ni Kamya ang bibig ng asawa niya para tumigil na ito sa pagsasalita dahil nahihiya na siya.
Kaagad naman ay tumigil na si Diego sa pagsasalita. At dahil hubad pa ang katawan ng asawa niya, ay siya na mismo ang nagbihis dito. Hindi naman nakagalaw si Isabela sa kinaupuan niya. Dahil sa ginawa ni Diego sa kanya nang bumaba ang tingin ni Diego, ay kaagad na kinintalan niya ng halik sa labi si Isabela. Pero umiwas ang asawa niya. Bulyeway. May problema ba? Malumanay na tanong ni Diego sa asawa niya. Hindi pa kasi ako nakakapag-toothbrush, baka baho yung hininga ko. Nahihiya niyang sabi sa asawa niya habang nakayuko. Agad namang itinaas ni Diego ng mukha ng asawa. I love you so much, wife. I love you too, Diego. Matapos ang isang linggong honeymoon ay umuwi na ang dalawa sa Pilipinas. Dahil may trabaho pa si Diego, habang si Isabela ay magtatrabaho rin bilang panya. Hindi na kasi pumayag si Diego na magtrabaho pa siya sa restaurant. At para mabantay na rin niya ang asawa niya. Nakatulog na ang asa dahil pagod ito sa trabaho. Lihim naman na nagpapasalamat si Isabela sa Panginoon sa biyayang ipinagkaloob nito sa kanya lalo na sa asawa at mga anak nila. Wakas TNNANET. Camia, Isabela Teresita, Teresa Arabel, Sofa Clinton, Diego Zefani, Luca Marvin, Meteo Aris, Alejandro Josh, Javier Luke, Pablo Aro, Anders.